The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Good morning mga kabarangay. Magandang umaga mga kabarangay. Live naman ulit tayo sa ating programang Boracay Business Lab Media Forum. Kasama natin mga kabarangay. Rohidlaw man kita. No? Medyo namimiss natin itong partner, kaibigan, kasama no? Dito sa paglilingkod sa inyo. Tutok mga kabarangay sa ilang mga updates sa aming pag-uusapan kaugnay dito sa Pinay no? Boracay updates. Tutok mga kabarangay. Alam natin na napakaraming mga accomplishment, mga programa, progreso, mga ginagawa no? Ang Pinay Boracay para naman sa mga paglilingkod at ilang mga proyekto dito sa bayan ng Malay. At interesado ang ating mga kababayan kaugnay dito sa mga housing no? At sa kanilang mga produkto at kung ano-ano pang mga activities na meron sila no? Mga kabarangay. Sige. Okay mga kabarangay, magandang umaga sa inyong lahat no? At sa ating susunod na programa no? Na natapos na kanina ay ito naman isunod na minsan lang kasi maabutan si Madam Des sa sobrang sako kaya dalawa ang ating schedule ngayong Friday mga kabarangay. Sige. Ready na si Madam Des? Okay mga kabarangay. Good morning. Nakakamiss nga. So thank you so much sa pag-invite po sa akin dito sa ating Radio Boracay no. Sa Boracay Malay. Radio Boracay 106.1 FM. Yan. Dito yan si Madam Des na program. Yes sir. Dito kami talaga nag-umpisa. Ito nga t-shirt ko nga. Aming Pinay Boracay Radio Show. So sana po makabalik. Oo. So sana. sir. Oo. Sana. Okay. Napakadami ngayon po ng mga good news natin no, sa ating mga residente dito sa community, most especially po sa ating mga kababaihan. Yan po mga kabarangay ang ilang mga pag-uusapan namin ngayon no? At alam naman ninyo na dami itong mga programa at mga kung ano-anong mga sinasalihan at patuloy na ang gobyerno ay nakipag-partnership no? Yes, at yes po. Ninyo. Oo. So, okay. So, bumati ka muna sa ating mga kabarangay. Yes, good morning po sa lahat. Again po, ako po si Desiree Segovia. At yun nga, sinasabi ko, talaga po nasa dugo ko na yung, nasa nature ko na pong magserbisyo. So, pagpasensyahan nyo na po ako. Kung talaga may pagkamakulit. No, may pagkamakulit. Kasi kung para po sa kagandahan ng ating mga residente at saka sa community natin, most especially po sa ating mga kasamahan o mga dito po sa mga residente po dito sa Boracay at saka Malay na lalo na sa yung nangangailangan ng tulong, kung may magagawa po tayo, talagang ginagawan po natin ng paraan yun na makahatid tulong po. Okay, umpisa natin mga kabarangay. Ano ang mga updates no ng Boracay Pinay Boracay? Yes, so sa Pinay Boracay sa agriculture side no. Sa agriculture side recently umattend po kami ng launching nung 20 pesos na bigas no. 20 pesos na bigas doon po sa Kalibo. Nandun po si Secretary Churao Laurel. No, siya po yung talaga po nag-personally pumunta doon together with of course siguro invited with our governor, by our congressman na talaga po totoo yung 20 pesos na per kilo na bigas. So doon nakabili nga kami maganda pala doon pag meron ka palang RSBSA
ito yung registry system for the basta for agriculture, basic registration for agriculture, RSBSA. Basic system for agriculture. So pag meron ka nito, ito yung parang nag-accredit sa'yo na talagang farmer ka eh. Pag meron ka pala nito, ang binibigay ay hanggang 50 kilos. No? So dito naman, during our MAPC meeting, yung Malay, yung Municipal Agri-Fishery Council, which I am a member dito for Boracay, meron po tayong parating din na 20 pesos na pagbibenta ng bigas, pero doon muna sa Malay. Kasi sila muna, and then the next batch is dito na sa Boracay. Kasi syempre, may involved na pera na syempre, kada mo may magbabayad. So, accountability na naman nun. So, medyo doon muna, I think sa Katiklan, no? Sa Katiklan, kung hindi ako magkakamali, I think about 500 bags, no, na tigta 20 pesos na bigas ang una ipabenta no, sa Katiklan. And then the next na yan, yung next delivery na, as per our Mau Municipal Agriculturist, si Boss Denrick, ay Boracay na. So, antayin na lang po natin yun kasi marami nagtatanong regarding din sa 20 pesos bigas na yan eh. Tsaka may pala yan, may kung sino lang ba yung pwede mag-avail. No? Pero ang fisher folk and farmers ay meron na. And then, di ba dati PWD lang, senior citizen, may ilang sektor lang. Pero ngayon, parang in-expand na. Pati na yung ating mga workers na medyo na vulnerable, mga vulnerable sectors, ang women, mga pregnant women, tapos yung ano pa ba dinagdag nila? Yung farmers and fisher folk. Kasi kami sa fisher folk ako na-register eh. Wala na ako doon sa RSBSA. So sa fisher folk, naka-avail kami ng at least 30 kilos. So yun po ang nabili namin doon. Actual po ito na experience doon sa Kalibo. And then yung pangalawa is yung ating Gulayan sa Bayan project. Finally, and I would like to thank po personally si Sir Hill de los Santos for giving us that use of rock na makakapag-avail kami ng Gulayan sa Bayan. Oo. Ito yung maraming gulayan di ba? Project ng DILG, meron silang hapag, project ng DepEd, meron yung hardin yata sa sa eskwelahan. Ngayon dito sa DA, meron din Gulayan sa Bayan. And fortunately, ang nakakuha for Malay is yung grupo namin kasi nabilong siya or binigay sa Rural Improvement Club. It's one of the basic one of the parang mga grupo-grupo na inaalagaan ng DA para dun sa mga families ba. So itong may tatay na grupo yan, may nanay na grupo, and then ito may mga kabataan na grupo, 4-H club, and then merong mga volunteers na grupo, VLAP. So ito may mga programa dyan, and ang nakuha namin sa Rural Improvement Club sa mga babae is yung Gulayan sa Bayan project. So dito sa Malay, dito kami dito sa Boracay. Diyan po sa property ni na Sir Hill de los Santos, dito sa Boracay, sa may malapit sa Kagban. So dito sa binabanggit mo na programa ng DA na Gulayan sa Bayan. Actual na gagawa ng... Yes, meron talaga pong plat-plat na pag-garden. And about 200 to 300 square meters lang naman ang kailangan. Na tataniman. No, kasi maraming may steps na or may susundan kaming proseso para sa Gulayan sa Bayan para to make it so successful. Kasi meron na kasi kaming mga demo farm, meron na kaming mga communal gardens. So parang namin, no? Parang
why don't we take on the gulayan sa bayan, no, for Malay. So ayun, kasi kami lang naman yung na representative ng Rural Improvement Club. Pero gagawan pa po 'yan ng paraan ng aming MAPSI din na magkaroon po ng mga rural-based na mga RBOs organizations dito sa Malay. So, pag sinabi natin gulayan sa bayan, ano ba yan? Funded by the DA? Funded by, equipment, seeds, equipment, seeds, and seedling, Mga garden parang tools. nursery. Parang seedling nursery, parang gano'n. So, may garden tools, may seeds, may, hindi ko lang nakita kung may hose, may mga drums, may mga, basta parang kumpleto siya. So, anong grupo ang Yung grupo namin dito sa may Kabanbanan, kasi malapit po yung area doon ni Sir Hill de los Santos. So, pagkatapos, yung produkto niyan, Yung produkto, income ng grupo. Oo. It's either, kasi each area binibigyan namin ng negosyo yan sa amin, sa mga kababaihan. So, etong grupo ng Kabanbanan, this will be their first time na magkaroon sila ng sarili nilang project na hopefully palalaguin din nila and kikita din sila on their own. Kasi ang cooperative naman ay kukuha lang dyan ng 5% at the end of the year. Yan. Para to make it for them to make it profitable for them, and at the same time yung mga excess lang naman yung binibenta. With the gulayan sa bayan, it's more on the livelihood thing. So may kadiwa pa kami, di ba? So ilan na lang naman natira sa kadiwa namin, pero it's still working for them, no? Nakakapag-deliver pa sila, nakakapagbenta pa sila na medyo affordable. So doon din nila pwede ibenta yung mga harvest. So, ang pagtulong sa gulayan sa bayan ng agriculture, yung sustainability hanggang kailan? 2 years po. 2 years. So, ang ganda ng kasi it's an opportunity Ang tuloy-tuloy na pagtulong nila for 2 years kasi ang use of rock namin 2 years So, at least the minimum of 2 years. So within those 2 years, talagang i-guidean nila at saka isusupplyan nila. So support sila talaga. In terms of seeds, in terms of equipment, mga agricultural tools, yan. And the nursery, maintenance of the nursery. So napakapalad pala kung sakali man matapos ang 2 years. Yes. Na pagtulong nila ay pwede nang bitawan. Pag nabitawan na ay gumagalaw na siya ng sarili niya. Yes, oo. No? Oo. So, yun dapat ang target. Yes. Ilan na kami dyan Sa Kabanbanan, may kami dyan, ilang members din kami dyan. May 10 or 5 to 10 na mga kababaihan. So, dyan natin makikita na ang gobyerno gumagawa talaga ng paraan kung paano ma-reach out ang mga... Lalo na, di ba, inflation. So, everybody is really tight masyado, no? Lalo na sa amin, na mga nasa vulnerable sector. So, kung ang requirements is 2 to 300 na... Square meter. Mga ilang plot kaya magawa yun? Sari-sari yung mga... Nakakagawa ho kami with the help of course of Sir Victor De Joseph, no, kasi siya yung siya nagplotting So makakagawa kami na at least mga 10 plots doon na niya na lahat So yun na lang, naantay lang namin na makapag-clearing kami and all and ma-deliver sa amin yung mga equipment tsaka yung mga tools, ang mga seeds nandiyan na nga So tapos yun na lang namin kumbaga pa mag-uumpisa na yung aming gulayan doon. So may, at least malaking opportunity yan no sa mga kababaihan. Oo. Hindi ba yun ma-extend sa ibang mga lugar bukod sa Kabanbanan o yun lang talaga mo na? Sa ang communal gardens na extend namin. So like for example, kung there's a sobra na seeds, yun yung sinishare na namin sa ibang sa ibang communal gardens, especially dyan sa demo farm namin. Mahirap kasi dito kumuha ng alam mo yun yung use of rock agreement. Requirement yun ng natin, ng DA, na magkaroon tayo ng use of rock at least 2 years. And nabigay sa amin ni Sir Hill
de Los Santos. Yung area. Yung area na yun. At least meron. So ano naman itong housing, no? Ayun. Ito ngayon napakagandang nag-umpisa kasi kami niyan ng housing namin na dream. Dream. Nung nakita namin na pinaalam ko rin naman sa grupo, nakita namin yung 10-year plan ng Boracay. So, it's either, sabi namin, if we decided really to stay in Boracay, we cannot go on renting. And hindi na mapipigilan yung pag-develop sa Boracay. Wala na talaga pupuntahan dito kundi development na talaga. I-develop na talaga siya into something else. And yung tourism na talaga siya and all. Syempre, kami naman na nagnenegosyo dito na nagkaroon tayo ng kooperatiba para sa mga kababaihan. Hindi naman pwede, sabi ko na maiiwan tayo sa tabtaban dyan dahil unang-una wala tayong lupa. Diba? Walang lupa. Wala kaming lupa. Kami na mga migrante. Wala kaming lupa dito, renta ng renta. Ngayon, nung 2022, diba, after ng mga pandemic na, doon na namin na-realize na nung nag-strategic planning kami, lumabas na yung priority project namin is yung pabahay. So marami pala sa amin ang gusto magpabahay. So una namin na at that time kasi President Duterte pa yun eh. Di ba uso yung 888? Napakabilis pala. Nung nagsulat kami, kasi may mga friends din ako sa ibang women's org, na may daw sa kanila, may present sa kanila na pwede pala kami mag-request ng socialized housing. So that's what we did. We requested for socialized housing under sa Social Housing Financing Corporation, which is a GOCC. Ngayon, marami palang kaetyosan yun before ka talaga nilang pansinin. Until na nag-888 kami, agad-agad yung kanilang mga staff from Capiz nagpunta dito para to talk to us and regarding dun sa orientation ng mga pabahay and to find out also na marami palang requirement before ka makapag-housing. So but we tried so hard with DSUD until ang DSUD Manila nag-coordinate na sa DSUD Iloilo just to accommodate us dito sa but not in Boracay yung housing project. Marami pala pa yan na before ka is yung lupa kailangan. Importante. Yung lupa kailangan makapasa pa pala sa Mines and Geosciences Bureau ng DENR. So hindi ka pala pwede. Kung private ka siguro pwede. But kung socialized housing ka and subsidized by government, you have to undergo maraming requirement. Natural. So doon po, syempre 2022, 2023, 2024, then came 2025. While we are all doing this, ang dami naming nagawa, bigla naman itong may tumawag sa amin, si Sir Jerome, sa na meron palang NHA pabahay doon, na medyo yung 90 units ay kay Mayor sa LGU, and then meron pang extra mga 86 units yata. So tumawag siya sa akin, di ba kailangan nyo ng pabahay? So yun, kami na mag-ocular. So doon nung nag-ocular kami, nag-usap na kami ng developer. So sabi niya, socialized naman ito, pero mas maganda kung Pag-ibig kausap natin. It's either kasi Shopsy or Pag-ibig eh. Si Shopsy, kukuha pa rin naman ng pera sa Pag-ibig as per DSUD. So much better na kay Pag-ibig na. Lahat naman kami may mga Pag-ibig. So members naman kami Pag-ibig, but the question is if we are active. Diba? Sa contribution. Oo, sa contribution. Kasi kami pag nagbayad yearly eh. So ngayon, gusto ni Pag-ibig, maging active ka na every month bayaran nyo na. Ganun na. So parang kasama na yan sa babayarin nyo ng inyong akelko, ng inyong tubig, tapos yung kailangan na yan, yung PhilHealth nyo, kasama nyo na yan. Yung monthly, nyo na. Parang, regular member. So, oo.
kasi syempre, you So, want to achieve something eh. Yun ang So, ito niyo na ngayon. Yun ang ano niyo nung parang nag-ano kayo sa City Mall about concerning sa Yes, sa so, Pag-ibig. doon na si Pag-ibig, nung nag-inquire naman kami sa kanila, hindi namin alam na meron din pala silang magkakaroon sila ng office dito at may expansion na sila, no? And the good thing there is we had this MOA na with Pag-ibig. Pag-ibig invited us na alam nila na naghahanap kami talaga ng pabahay. So, yun na, si Pag-ibig last October, lo and behold, nandun ang CEO, si Ma'am Marivic Acosta ng Pag-ibig. Siya mismo, no? 4 kami na organizations na kapag papirma ng MOA that we are allowed to collect contributions, monthly contributions ng aming mga membro ng Pag-ibig. So ito, and then right then and there when we were discussing, sinabi ko na yung pabahay na ito talaga yung, sabi niya, is there an existing? Buti naman nandun si Sir Jerome na may existing ngayon and meron pa silang bagong tawag nito i-build, no? Na 200 units. So that's about 286 units. 200 new tapos yung 86 na existing na units na pwede for for application sa Pag-ibig. So, first things first palagi is, dun sa housing na yan, kasama ko po yung Maboven, yung Pinay Boracay, Maboven, BLTMPC, at saka po yung SPAB. Yung mga MSME sector, yung mga yung transportation sector, and workers in the informal sector, and of course kami na nasa women. So mismo from the CEO is excited about this project ng Pag-ibig dito sa Bayan ng Malay. And even Mayor was there. And we're also updating Mayor from time to time. And nakabuo na po kami ngayon, nakapag-housing summit na kami. Mga around 200 din yung nag-attend, but we were targeting about 500 to 800 kasi yung una naming housing summit, 640 nag-attend sa Manok-Manok, 320 nag-attend dito sa Yapak. So parang, 'di ba, parang we were hoping to have at least 8,000 pabahay. Laki, no? Oo, so with the workers pa, no? Let's say yung mga workers, nag-present na rin ako doon sa sa HRNet, which are all human resources na managers or owners ng mga hotels and resorts to sana maka-apply or ma-check na yung status sa Pag-ibig ng kanilang Mag-ibig membership para ma-applyan na yung expanded 4PH program, which is I think 1.50 million, no? 950 yung bahay, and then kung may additional ka, pati yung equity mo si Pag-ibig na magpapa-loan sa inyo. So, ang monthly amortization for the next is about 5,000 pesos. Monthly. Oo. How much ba yung renta namin? 'Di ba nagre-rent kami dito 3,000 to 5,000. Minsan syempre pag may pera-pera ka, 10,000, 15,000, di ba? So, ang namin ngayon is, pero yung ating mga workers na kung pwede, babaan pa yung amortization. So, yan pa yung mga kailangan. Marami pang kailangan pag-usapan regarding sa housing na yan. And, sa Pag-ibig. Oo, sa Pag-ibig. Kasi kailangan pa pala i-enroll yung aming site, yung location site na to, doon sa 4PH program, expanded 4PH program ng Pag-ibig. Yung site. Saan site ng location? Nandun sa mainland. Nakita niyo yung NHA project doon sa may Dumlog. Oo, sa may Dumlog. 'Di ba may bridge doon na pinagawa na si Mayor? So yun, parang it's going to be a whole new community na hindi ka po pwede magnegosyo doon sa loob ng bahay. Kasi ang gusto ng developer sana
no, you have to consider na it's a home. Bahay yan. So, dapat, bahay talaga yung treat mo. So, wala pong negosyo sa loob. Kung di, merong commercial area dito na na-prepare sina developer at saka si Sir Jerome na lalagyan ng mga commercial na may mga daycare, may mga grocery, may mga ano pa yan. Community. Oo, community talaga na whole new community talaga. Community. So, this is getting exciting kasi nga Maganda. marami kasi ang gusto mag-avail. Pero uunahin muna yung nasa yung nasa laylayan. Kasi tulad ng mga nagbo-board dito o di kaya mga Boracay residents na maiiwan yung negosyo dito at doon natitira sa Malay. Parang ganun yung mga target. Pero sigurado din dapat member sila ng Pag-ibig. Yes, dapat. Basic. Yes. Dapat talaga may membership sila talaga sa Pag-ibig. Oo. Napakagandang program. Active. Dito sa Boracay mayroong Pag-ibig office. Yes, nasa City Mall po. Kahapon nga nagkaroon sila ng ID, yung capturing. Wala ako nasa kalibo ko kahapon. I see. Pero nasabihan ko yung namin, mga kasamahan namin. So, napakagandang programa no na kung saan ay dala ng ating gobyerno sa katulad ninyong mga sa kababaihan, no, sa transport group, transport, kababaihan, MSMEs, and yung ating mga workers in the sa mga informal workers. sector. Yeah. At least ang gobyerno ay lumalapit, no? Oo. Sa ating mga Tsaka napakabilis. Oh, inaantay na lang talaga namin yung model house design na worth na 950 and kung may additional ka, no, para makikita talaga natin kung gaano kaganda magkaroon ka ng sarili mong bahay. Yan. Okay. At lalo na dito sa bayan ng Malay. Itong Bisfoot Sumba ninyo, ano to? Sa ito yung kasi syempre nandun na tayo nagkaroon na kami ng gulayan. Organic farming and we're promoting health na health activities for the health So isa ito na namin magbe-barefoot ka while either naglalakad ka sa beach. Ngayon nagmagala ka sa beach, di ba? So ngayon, meron kaming project. Last year pa to with Akelco as MCOO president ng yung members, consumers, owners organization ng Akelco District 10, which is Boracay. Naglabas kami ng why don't we i-enhance natin yung productivity ng ating mga kasamahan. And let us have this barefoot, no? Kasi wala pang barefoot beach Zumba. And also last time kasi our LGU to also support our MDRRMO, no, our LGU na to promote the island as one of the Zumba hubs. So isa 'yun ang sa amin, ang health namin, and also to support yung ating LGU, kami din kasi it's for us din di ba? Exclusive yan, Pinay ba? O may mga iba pang organization? It's open to the public. Open to the public. Pero kayo last ang time we really namumuna. had a very successful kasi MDRRMO was there, no? So tapos ngayon, last January 28, the other day lang, si Zin Sasha, who is Hello, Miss Sharon Ausa, who is a licensed na Zumba instructress, wants to revive it na ibalik natin. Kasi last time meron kami pero doon lang kami either sa gym kami kasi ang weather last time hindi mo that's why either stop muna namin tapos i-resume na naman namin on the next day. And yung beach kasi kailangan may may permit from DENR. So actually na namin with DENR. Kailangan pala drawing ka pa ng kung saan area, kayo dyan magbe-beach, magbe-beach Zumba. Magbe-barefoot beach So ang Zumba. pag-barefoot ko ninyo, Every Wednesday ngayon, Wednesday. parang Once a week. once a week. And hopefully, susuportahan ulit tayo ng Akelco, no? Para makapagtuloy-tuloy na makapag-promote ng ating Zumba Hub na Boracay as the Zumba Hub, and also very good for
positive vibes and very good sa health ng ating mga residente. Health and promotion. Oo. Sa kabilang banda, no, na ang Pinay Boracay, ilang taon na nga ang Pinay Boracay? We were organized 2013. 2013. Tapos, 2015, na-legalize kami, nagkaroon na kami ng CDA. Marami kaming pinagdadaanan. Oo. Kooperatiba na. Oo. Hanggang sa maraming sumusuporta, dami naming, may ano din kami, may mga, mas maraming fall eh. Oo. Pero that's part of the challenge palagi sa amin. As long as, sabi ko lang, as long as we stick together, I hope na we will reach yung mga dreams natin for ourselves and for our families dito sa bayan ng Malay. So, may binabanggit tayong Pinay Boracay products, di ba? So, ano yan talagang gawa Isa ninyo? po yan, Produkto talaga ninyo, no? Oo. And luckily, no, fortunately, Uh-huh. tinulungan kami yan ng DTI to have an FDA. So, our FDA is 2022 to 2024. Tapos ngayon, we're trying to renew, no? Kasi mahirap kasi na yung lugar ba. Kailangan kasi malinis, sanitized and all. Kung may problema ng sewerage yung kapitbahay mo, magkakaproblema ka rin sa permit mo. So what we do is we keep on doing our products and maganda yung namin sa online, no? Nakaka-reach din kami ng magandang sales na binabalik din namin sa aming mga through trainings, yung mga ayuda, yung mga ganun ba, may mga giveaways, yan. So, namin yung mga bigas, na grocery items, tinutulong namin din doon sa kapwa namin na nangangailangan. So, sana na magtuloy-tuloy lang tong paggawa namin ng mga produkto namin na may patahian na rin kami. No, so yung patahian na yan and yung processing facility namin, kung matutuloy na kami doon sa pabahay sa Malay, doon na rin ilalagay ni DA. So yun ang processing facility na yun. Isang napakaganda yun na magki-create ng jobs para sa mga kababaihan. Kaya nga. Lalo na yung mga nakatira doon. Ang tinatarget namin yung Indian mango Kasi marami yung Indian mango, di ba? Totoo. Gumagawa kaming produkto doon. We are very successful with the balsamic cider vinegar, no, ng mango, Indian mango, and the gusto namin yung jam. No, and yung wine, yung jam na mango, and then yung dried na Indian mango. And the candies, ito yung pinakamabilis. Kasi we made a flower and fruit candies na ang isa is the mango flavor. So yun ang pinakamabilis na mabenta. Kasi we're only selling it for 3 for 100 So mabilis na ma-dispose. So tapos meron din kaming soap shampoo. And we're not just kumbaga pa, we try to make it eco-friendly. Like we make our own natural lye from driftwood ash. Yung driftwood ash kasi, marami tayo dyan And yung mga members namin na nagluluto pa ng kahoy, kinukuha namin yung ash nun. Then kinukollect namin. And with rainwater, tapos the next day yan, natural lye ka na. Pwede kang gumawa ng sabon. Salt lang naman yung yung pampatigas. So marami talaga kami na ginagawa. Basta ang sinasabi na namin is eco-friendly, health-promoting, and culture-based products ng Boracay. Hopefully, no? Ang mga paggawa ng mga produkto na binabanggit ninyo sa Pinay Boracay, siyempre, ang mayroong mayroong training, di ba? Yes. So, anong provide ng gobyerno para sa suit making, sa mga... Nakakailang trainings na rin kami na nagtitrain kami sa ibang like the ATI, hindi dito, kundi doon sa Kalibo. Na-train na namin how to make the soaps. Also, yung kanilang RIC din sa Numancia.
ang sa meron kasing Kalibo, parang Women's Council. Tayo dito wala pa eh. Sa Malay yun yung ko nga sa February 4 and 5 pag merong God planning. Meron kasi yung mga Women's Council. So doon nakakapag-train kami, nabibigyan kami ng opportunity na mag-training kung paano namin ginagawa yung soap namin na made from natural lye. So yun lang ang namin na syempre saan kami kikita doon. Syempre doon sa unang-una doon sa natural lye namin. Kasi meron talaga yung may chemist talaga kaming friend na nag-harden yan para sa amin na yun ngayon ang tinuturo namin kung how to make their own soaps na magiging souvenir din yung soap sa mga lugar nila. Kasi marami yan sa abroad na ang binibili for souvenir are soaps. So sabi ko nga, di ganun din sa inyo, ganun din sa atin, gawin natin na souvenir yung soaps. From soap making at saka yung itong tawag nito? Mango. Hindi. May mga mango candies kayo at iba pa. Itong sa tailoring. Ayun. Yan sa tailoring. Alam mo yung maganda yung balita na namin sa tailoring na yan dahil yung una isa lang yan, dalawang high speed, dalawang edging, tapos may embroidery kami, and then meron kaming yung cutting machine. So yan talaga binuo sa amin yan ng DTI. And gusto doon namin yan hinaw sa manok-manok. Ngayon, gusto rin ni Balabag and ni Yapak. Ngayon, meron na silang sarili nilang patahian. So, doon sa kanila, nagbibigay na ngayon yun ng livelihood sa kanilang patahian. So, anong karamihan tinatahi dyan? Ang nila, yung mga uniforms, yan. Uniform. Students at saka ng workers. Meron nga si Ma'am Lodi yung sa U-Hotel, para yung katsa. Parang gagawin nilang fashionable wear, yung katsa. So, yun inaantay pa namin. So, meaning talagang pag pananahi, talagang talaga namang kababayan yan eh. Oo. No? Gusto talaga nilang manahi. Yes. Pero wala silang machines. So, they can go to the shared service facility o dun sa namin sa mga tailoring shops ng Pinay Boracay kasi it's a shared service facility na sinasabi. So mag-usap kayo, meron silang usapan diyan minsan na 60-40, 70-30, may mga ganun na usapan. It's already our member or our area deciding on that. Basta yung aming co-op kukuha lang ng 5%. So ang karamihan ng mga magiging mananahi, membro ninyo? Opo. Kahit hindi ho namin membro, basta gusto na manahi. So, ibig sabihin, nakatutok lang DTI din sa mga programang ganyan? Oo. May monthly reporting kami talaga. Monthly reporting. So, ilan naman sa mga mananahi na gustong manahi, pero wala silang makina, doon sila pupunta sa mga shared service facility. Ilang lipat na nga eh. May isa kami dyan ngayon sa Bungao. Ngayon dito sa may Goshen, ililipat na naman namin doon sa kay Ashley, doon sa may military service kasi malaki yung taas niya. So tapos pwede niya ilagyan pa doon na makina. So at saka nasa pananahi na siya eh. So pwede niya ma-manage 'yon. So diyan. Tapos dito sa Balabag, andito siya kay Rutirin Tampos, doon sa papasok sa basta sa may likod ng ng Henan, Prime. And then sa Yapak, dun sa bahay po ni Deborah Hilito. So kalat na pala ang inyong mga tailoring shop Oo. So ang karamihan diyan mga uniform ng mga kabataan. Yes. At posible mga uniform repairs, ng mga yan. Marami rin sila yan sa repairs. Repairs, basta uniforms ang nila, pinaka-matindi. Matindi nila. Tapos ang sa mga uniform ng hotel sana, parang tulong na sa kababayan din. Kasi may mga, tsaka yung gusto namin yung mga ritaso-ritaso. Kasi ginagawa ng mga taga-Yapak namin na mananahi, ginagawa nilang trapo. And then, selling it. Selling it for 10 pesos. Diyos ko, makasell ka na 10. Di may 100 ka na. Mga ritaso-ritaso na yun, ginagawang pampunas. Oo. Yan ang inaano namin ngayon. Kinakarir nung
taga-Yapak namin. Ma'am. Ang kinakarir naman ng aming taga-Balabag is yung yung mga malalaki na, yung mga Parang doormat. trapo-trapo. Parang ganun. doormat siguro. Oo, pang doormat. Mm. Tsaka repairs. Ganun. And then dito naman uniforms kay Ashley, kasi si Ashley. Mukhang may kanya-kanya silang tuka. Yes, so. No? And then yung sa Bungaw namin, mga repairs din kanya doon. 4 yun sila ngayon. Nagpapatahi. So napakagandang mga programa at mga proyekto ng Pinay Boracay na kung saan ay hindi lang collaboration ng gobyerno kundi yung mga community natin ay nakikinabang talaga. Especially ang membro ninyo na kababaihan at siyempre ang sa komunidad ay ma-encourage din. Opo. At patuloy na ma-open na ganun pala ka-active itong grupo na ito na kung saan ay kung pwede na magawa, sasali tayo, gagawa rin tayo. Oo. 'Di ba? Open Parang naman model yan, ba? No? oo. May ano naman kasi, yung ang inihiling lang sana namin, no, na kami ng mga officers, we also have our monthly meetings na ang aming mga members ay maging active din ba sa pagsuporta ng kooperatiba. Kasi pag hindi nila sinuportahan, talagang problema namin yon. Tulad nito, bibili lang sana sila na kahit 10 pesos na yan na soap shampoo. Malaking bagay na yun kung ilan kami, 1,800, no? Tapos we are about 35 areas. Doon pa lang sa inyo, ubos na. Oo. Na dapat nga na kaamin na negosyo, kami din magtatangkilik. Parang tinda Kasi natin, bilhin natin. Kooperatiba eh. Oo. Yun naman talaga ang ng cooperatives na yung inyong produkto, kayo rin bibili. Tapos ibibenta nyo rin sa labas. Ang nangyayari Basic kasi, yun. nag-souvenir shop kami. Thank you Sir SL, thank you kay Gob, thank you kay Kong for giving us a space dyan sa Cagbanjati Port. No, nakapagtinda na ngayon mga kababaihan dyan ng kanilang mga pananahi, yung mga produkto namin. Yan. May ambulong group din kami na ito ngayon pinaka-active and pinaka-profitable na grupo namin. Sila kasi naghahawak ng souvenir shop. So, dyan din sa VHub, mahal na masyado, doon. Ay, nagre-renta rin kayo doon, ano? Oo, so, mahal masyado na. So, iniisip namin kung ano bang pwede pa namin mag-additional na tinulungan naman kami ni Boss Claire Ang, no, na magkaroon kami ng loading station. So, yun. Sana maano na namin yun. Kasi mahal, sobrang mahal. Kailangan mo talaga ng isang negosyo na parang everybody na pwede mo ma-accommodate and ma-negosyohan. Sa G-Market, meron din kayo, di ba? Yes, mga produkto. And si Sir Hill, since he owns G-Market, may mga produkto po kami dyan na you don't have to, parang inaano na lang ni Sir, parang binibenta ni Sir, and then may percentage lang din sila. At least kayo, naka-distribute kayo ng mga products niyo. Yung Moringa oil namin, Sir's Gaining Grounds. Kasi si Moringa oil, yung malunggay, nakagawa kami ng parang healing oil doon. So marami na nakaka-discover. So marami na rin nag-order. Daming mga produkto. No? Kasi dami namin, maraming utak maraming ulo, maraming so... Tsaka may mga tumutulong. Tsaka may mga tumutulong. Yun ang particular ang kagandahan ating doon. pamahalaan, di ba? No? Nasa housing, sa mga machines, na DTI, mga ganun, di ba? No? Nag-ano lang kami yan, Sir, we just do our best. Just do our best. And hopefully, ang inaano namin is ma-appreciate sana ng aming mga kasamahan. No? Kasi may mga dyan minsan, Sir, na syempre hindi mo maiiwasan na sasaman loob and all. And then, paglabas mo, ikaw na masama. Pero anyway, naano lang namin yan. Kaya nga sabi ko sa kanila, pagpasensyahan nyo na talagang gusto kong tumulong gusto kong magserbisyo. So, yun na lang ang ko sa kanila. Na kung may kailangan tayo na tutulungan natin yan. Yung kakayanin natin na itulong. Tulad nito, recently, kasamahan po namin yung nasunugan sa Tambisaan, si Ate Aurora Bautista. So, syempre, kami,
we have this bayanihan namin na program na every time may may monthly kami nagko-contribute, no, na para diyan sa bayanihan na anytime na may kailangan ng medicine, kailangan ng pamasahe, kailangan may mga emergency, pwede silang matulungan ng bayanihan. Babae. So yun sir, programa namin na yun, yun yung tumutulong sa mga kailangan ng tulong ng mga kasamahan. Katulad sa kalamidad at saka mga sunog kagaya niya. Yung God focal person naman namin yung in charge dyan, si Ate Rhea Balandra. Yan. Bayanihan. Ito, nagkakaroon ng fund sa mga emergency? Yes po. Pag may emergency sila. Siguro, hospital, mga sunog, mga bagyo, mga pag ganon. may, example, Mr. No, kasi sa atin dito, ayaw magpa-check up. Kasi may babayarin, may pamasahe, may pagkain na factor. So, yun ang bayanihan, pumapasok doon. Ayuda. Doon ang namin, doon ang tulong. No? Example, tatakbo sa hospital. Emergency. Oo, emergency. Tatakbo. Walang pamasahe, walang pagkain pagdating doon. Walang pambili ng gamot. So, yun lang sa yung, kahit konti lang basta nakakagaan. Nakakagaan. Oo, nakakagaan. Hindi naman full, hindi Oo, nakakagaan. nakakagaan lang. Kasi yun pa lang ang kaya eh. Yun pa lang ang kaya ng ambaga namin eh. So, Ganda, no? nga namin yan na sana nga ituloy-tuloy. Na ituloy-tuloy ng aming mga kasamahan. Yung bayanihan na yan. At napakaganda po ng advocacy ng ating bayanihan. Sa ating pag-uusap, no, talagang hindi maubos-ubos ang mga Ako sabi natin 30 minutes accomplishment, programs, at mga parating mga future pa na mga mangyayari sa Pinay Boracay. Opo. At mga nilalakad ngayon. At mga malalaking mga proyekto, na so ang challenge lang na kung saan ay magkaisa, no? Yes. United, tapos talagang maging matatag sa grupo, no, sa association ninyo, dahil pumapasok ang mga opportunities. Marami kasi No, no? sir sumpungin. Saka yung nag-ano, yung sensitive ba? Marami kasing sensitive. Kaya, kung ano-ano na lang ang iniisip ba, syempre, hindi naman namin sila ma-accommodate lahat. So, yun lang. Kung anong meron tayo, yun na natin. Basta go lang, no? Go lang ng go. Patuloy lang na mag-focus Oo. sa mga future na darating. Yes. Alam ko maraming darating, no? Na suporta ng I gobyerno, can ng feel individual, that. no? Opo. At siyempre yung depende na yun sa performance din ng inyong grupo, kung paano kayo magpatuloy doon as cooperatives, ay makikita naman yun ng pamalaan, Opo. ng private, at kayo mismo. Tama, may mga gulayan kayo, may housing, may mga products. Nagpapasalamat nga din pakarami, ako no? sa office ni Senator Lito Lapid. At talagang nag-message sa akin na baka mamigay sila ng AX sa grupo. So sabi ko, wow nagkusa yun sabi ko, okay yun Sige. Okay, yan po mga kabarangay, ang ilang mga updates sa Pinay Boracay, no? Baka ma'am, may iba ka pang sabihin at panawagan? Oo. Tinatawagan ko po ang ating mga kasamahan dyan na tuloy lang po pagsuporta natin sa ating kooperatiba, sa ating grupo, sa ating mga produkto at sa ating mga aktibidades. Kasi ito naman ay ginagawa natin para magkaroon tayo ng magandang buhay, di ba? So yung magandang buhay na yan, ma-achieve natin yan pagsama-sama. Di ba? Yan po mga kabarangay, ang ating katrupa, kapartner, no? Sa kababaihan. Yan. Des Segovia. Okay mga kabarangay, nawa po ay may iba pang mga impormasyon sa darating na mga araw para naman sa ating kaalaman kaugnay sa Pinay Boracay updates, no mga kabarangay, para sa ating mga kababaihan. Okay. May picture ba dyan? Okay mga kabarangay, kami po ay magpapaalam muna. Thank you. Kung may kwento ka sa inyong negosyo o sa anuman nakaka-encourage sa ating komunidad, welcome ko po dito sa ating programa. Bye-bye. Thank you po. Bye-bye.